na nagsasabing matagal na niyang gustong maging zombie. Ngunit bigla, napansin ni Mark na nawawala si Pao. At nagmadali si Den palabas nang makita si Pao na marahas na nakikipaglaban sa isa sa mga estudyante ng physical education, ay duguan at nakahandusay sa sahig. At lahat ay nagmadaling pigilan si Pao, na ang kalungkutan at stress ay nagtulak sa kanya hanggang sa puntong mawalan siya sa sarili, na nagtulak kaysa ng walang pagpipilian kundi patulugin ito gamit ang hawakan ng palako. At mabilis na ipinaliwanag ng grupo na dumaranas ng depresyon si Pao mula pagkabata, tumigil sa pag-inom ng kanyang gamot. At matapos masaksihan ang pagkamatay ni Nan kahapon at ang pagkamatay ni Fa ngayon, nabaliw siya. Labis na nalungkot si Mark para kay Pao. At habang ang iba ay abala, binuksan niya ang kanyang silid para lamang makita siyang nakakagambalang nagbago, bumubulong na ang pagtutol ay walang saysay at ang mga zombie ang sukdulang ebolusyon ng sangkatauhan. At nadurog ang puso ni Mark nang sa wakas ay naunawaan niya na ang pag-iisip ni Pao ay nasira na at hindi na maibabalik pa. Habang pabalik sa gymnasium, nakarinig ang team ni Jin ng biglaang kaguluhan at sumugod para lamang matuklasan na si Gus ay naging isang zombie na may palakol na nakabaon pa rin sa kanyang bungo. Ngunit nadatnan niya si Pao sa labas, sumisigaw ng may pananabik patungo sa mga zombie na papalapit, na nagsasabing matagal na niyang gustong maging zombie. Ngunit bago pa man siya maabot ng mga undead, naabutan siya ni Earth at nagpaputok ng sunod-sunod na putok sa hita ni Pao, at kung hindi na magitan si Naning at Jin sa pagitan nila, malamang ay napatay agad si Pao.